Sa ilalim ng mangga sa lumang mansyon ng mga Ochoa, may dalawang batang nangakong hindi maghihiwalay. Si Princess, anak ng kusinera, reyna ng talipapa, certified madiskarte. At si Angelo, apo ng may-ari ng mansyon, tagapagmana ng apelyidong nagmamay-ari ng multimilyong mga negosyo. Childhood friends, puppy love. Pero syempre, nang lumaki sila ay nagkaroon sila ng kanya-kanyang buhay. Umalis si Angelo, naiwan si Princess, at ang tanging naiwan sa pagitan nila, alaala at Nakaupo si Princess sa bangketa ng parke, hawak ang toothpick na may kwek-kwek habang kausap ang kaibigang si Cathy. Kakatapos lang niya magtinda noon sa talipapa at naging rutina nila ang magkita doon tuwing hapon bago sabay umuwi sa kani-kanilang bahay. Promise ha, tuloy na tayo sa Sabado, Cathy. Oo na nga, sagot ko na nga ang tickets, di ba? Nakangiti naman sagot ng kaibigan habang hawak sa isang kamay ang samalamig at ang isang isaw na isa pa. Sakto, kakapromote ko lang dun sa pinapasukan kong restaurant. Oh, talaga? Hindi ka na waitress? Hindi na. Head waitress na ako ngayon. Wow, congrats ha. Sige, sagot kong popcorn natin. Yon! Basta ayoko ng horror ha. Noong nakaraan, muntik na tayo mapali sa sinehan kasi lakas mo sumigaw eh. Natatawang sabi ni Princess habang iniiwasang matuluan ng sauce ang tsinelas. Oo, ayoko na rin. Mali ko ba sobrang nakakatakot pala yung pelikulang yun? Kaya nga, 3 gabi ako hindi nakatulog. Rom-com na lang panoorin natin para kiligin naman tayo kahit na papaano. Ano bang gusto mong panoorin? Yung Love in the City? Umirap siya. Ay, ayoko ng ganyang pelikula. Parang laging mayaman yung lalaki tapos yung babae mahirap. Tapos magkakainlaban sila. Tapos hindi matatanggap na magulang na lalaki yung babae. Tapos sasabihin ng nanay na lalaki, "Heto 1,000,000, layuan mo anak ko." Oh, di ba nakakakilig yun? Natatawan tanong ni Cathy matapos maubos ang kinakaing kwek-kwek. Ay nako, hindi no. Kung 10,000,000 yon, pwede pa. Sagot naman niya habang pinupunasan ng tissue ang tumulong sauce sa kanyang t-shirt. Nako, paano kaya kung sa'yo mangyari Princess? Ang alin? Ang ma-inlove sa bilyonaryo. Tukso ng kaibigan. Paano kung biglang bumalik yung childhood sweetheart mo? Sinong childhood sweetheart? Sino pa ba? Di yung anak ni Don Mariano doon sa mansyon. Si Sir Angelo. Kumulo agad ang dugo ni Princess pagkadinig pa lang ng pangalang yon. Yung childhood sweetheart ko? Baka childhood enemy number 1 ang ibig mong sabihin. Sus, kunwari ka pa di ba crush mo yun nung elementary tayo hanggang high school? Umirap muli si Princess. Yak! Ang yabang-yabang no. Tapos ang arte-arte, daig pang babae. Oo, naalala ko, lagi nga kayo nag-aaway nun eh. Wala kasing alam sa mundo yun kundi asa rin ako. Pero aminin mo, Princess, ang cute niya noon, di ba? Ang dami nga nagkakagusto sa kanya eh. Ang dami nagkakagusto kasi mayaman siya. At saka lagi may dalang laruan sa school kaya maraming kaibigan. Sus, miss na miss mo na nga yun eh. Ay, hindi no. Todo tanggi ni Princess, sabay kagat sa huling kwek-kwek na nasa stick. Pakialam ko dun. Pero nasa na kaya yun Pagkatapos ng graduation natin ng high school, nawala na parang bula eh. Aba, ewan ko. Bahala siya sa buhay niya, di siya kawalan. Sabay silang nagtawanan. At habang nagkukwentuhan, ay sabay din silang natigilan nang biglang may tumayo sa harap nila. Ang makintab na itim na sapatos ang unang nakita ni Princess at mula roon ay marahan niyang itinaas ang tingin hanggang sa makita ang nakakainis itong ngiti na maraming taon na niyang hindi nakikita. Hoy, Princess May, madaldal ka pa rin pala. May halong pangaasar na bunga dito na agad nagpakunot sa kanya noo. Puting-puti ang long sleeves ito at mukhang kagagaling lang sa shooting ng isang commercial ng pabango. At ang mukha, mapang-asar pa rin. Pero mas mature na ito ngayon. Mas matangkad, mas gwapo. Hala, bakit ang gwapo niya? Nakakainis. Bulong niya sa sarili at pinilit ang sarili na hindi ito titigan ng husto.
Pero huli na dahil nakataas ng kilay ni Angelo at may kakaibang ngiti sa mga labi. Wow, nauubusan ka rin pala na sasabihin May himig pa nga sa ritong tanong. Napatayo tuloy siya at tinignan ito na masama. Angelo Ochoa? Aba, tignan mo nga naman. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba, ayaw mo na sa Pilipinas? Ganyan ka ba mag-welcome? Wala mo lang bang welcome back, Angelo? Kumusta ka na, Angelo? Namiss kita, Angelo. Ang gwapo mo naman, Angelo. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa at padabog na itinapo ng stick ng kwek-kwek sa basurahan. Ha! Sarkastiko niya simula. Ikaw nga yan. Sigurado na ako. Bakit? Dahil gwapo pa rin ako? Hindi. Dahil sobrang yabang mo pa rin. Ay, Sir Angelo. Hello, ang tagal mo nawala Medyo malakas na bati naman ni Cathy na hindi mapigilan ng kilig. Kinawayan naman yon ni Angelo at gumanti ng ngiti. Oh, hi Cathy. Hanggang ngayon pala, chismisan pa rin ang pastime niyo Uy, hindi naman Kumusta ka na, sir? Big time ka na, no? Nagkibit-balikat lang ito. Sakto lang. Sakto lang daw. Mukhang handa ka ng bilhin tong buong park Tumingin-tingin naman si Angelo sa paligid na para bang isinasaalang-alang nga ang sinabi ng dalaga. Sa totoo lang. Hoy, huwag mong subukan. Ito na nga lang yung magandang tambayan dito sa lugar natin. Baka patuyo mo pa ng parking lot Relax. Sabi naman ni Angelo. Hindi naman binibenta tong park. Paano ko bibilin? Aba. At kung binibenta nga, bibilhin mo? Naningkit ang mga mata niya. Bakit ka nga ba nandito? May meeting lang ako dyan sa munisipyo. Oh, may meeting ka pala. Ibig sabihin busy ka. So bakit ka pa dumaan dito? Lumapad ang ngiti ni Angelo. Nakita ko kasi kayo nung nagpark ako sa banda ron. Wow nakakatouch naman. Baka maiyak ako niyan. Tinakpan ni Cathy ang bibig para pigilan ng malakas sa pagtawa. Grabe kayong dalawa tulad pa rin kayo ng dati. Tulad ng dati? Umirap si Princess. Nako, parang mas malala na siya ngayon. Tinignan ni Angelo si Princess. Diretso sa mata, matagal. At doon, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Parang sa isang iglap, mula sa mga batang parating naghahasaran sa mansyon at nag-aaway sa hallway ng eskwelahan. Mga binata at dalaga na sila. At kahit ayaw man nilang aminin, may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Oh, anong tinitingin-tingin mo? Tanong ni Princess nang mapansin ang pananahimik at pagtitig sa kanya ng kababata. Wala. Sus, hanggang ngayon sinungaling ka pa rin. Hindi ako sinungaling Sinungaling ka? Hindi mo nga maamin na ano? Medyo kinakabahan tanong ni Angelo. Anong hindi ko maamin Princess May Flores? Mas lalong sumimangot si Princess dahil alam naman ni Angelo na ayaw niyang tinatawag siya nito sa buo niyang pangalan. Sinaksak niya ang kwek-kwek gamit ang toothpick na para bang malaki ang kasalanan yon sa kanya. Uy, anong hindi ko maamin? Na wala kang manners. Akala ko kung ano na Napasandal si Cathy sa poste na parang nanonood ng live rom-com. Okay, so friends na ba kayo? Siyempre hindi. Nakasalubong ang kilay niyang sagot. Hindi Segunda naman ni Angelo. Nagkatinginan sila pagkatapos at sabay na umirap sa isa't isa. Sige na, kailangan ko na umalis at may asikasuhin pa ako. Kumaway si Cathy samantalang sumenyas naman si Princess na pinaalisan niya ito. Oo nga, sige na, mabuti pa nga. Ingat ka sa malakas na hangin Ay, oo nga pala. Ikaw pala yung malakas na hangin. Mabangong hangin ka mo. Pahabol pa nito sa may kindat. Pero bago pa ito naglakad palayo, ay tinignan uli siya nito. Princess May Flores. Oh, ano na naman? Wala. Binibigyan lang kita ng kaunti pang minuto para tignan ako bago ako umalis. Alam ko namang namiss mo ako Ba't ang kapal pa rin ang mukha talaga? Naningkit ang mga mata ni Princess pero hindi na yon nakita ni Angelo dahil tumalikod na ito at lumakad palayo. Princess! Agad na tawag ni Cathy na makasakay na si Angelo sa magara nitong sasakyan. Alam mo ba kung gaano ka rom-com yun? Grabe! Hoy Cathy,
Kapag hindi ka pa tumigil dyan, ikaw ang isasahusaw ko dito sa suka. Sige ka. Lalo lang natawa ang kaibigan. Sus, kunwari pa siya oh. Kitang-kita naman sa mata mo kanina. Ang ano? Yung mata mo kanina nangungusap. Ang sabi, hala, crush ko pa rin siya. Yak! Excuse me, ang sabi ng mga mata ko, hala, nakakainis pa rin siya. Ganon. Ay sus, inis na may sparkle. Walang sparkle, acid reflux meron ako. Sumasakit ang sikmura ko sa lalaking yun. Ay nako, alam mo ang tawag dyan? Butterflies in the stomach. Kaya sumasakit ang tiyan mo kasi kinikilig ka. Grabe, parehong-pareho pa rin kayo ah. Aso't pusa pa rin, parang hindi lumipas sa maraming taon. Umirap siya. Oo, parehong-pareho pa rin siya. Spoiled pa rin. Naalala mo yung mga asaran niyo dati? Tanong ni Cathy sabay tawa. Paano ko yung makakalimutan? Lagi nung sinisirang araw ko. Simula elementary hanggang high school kahit saan na lang inaaway ako. Ni hindi na mimili ng lugar kahit sa kalsada nangaasar. At ang weird lang dahil ngayon, nang muli niyang marinig ang boses ni Angelo pagkalipas ng maraming taon. Hindi niya alam kung inis pa bang nararamdaman niya o ano. O sige na besh. Tumayo si Cathy at sinukbit ang backpack. Uuwi na ako, i-text mo na lang ako lalo na kapag may development na. Anong development? Di kapag nagkita kayo ulit, o kaya kapag nag-kiss. Hoy Cathy! Tumakbo si Cathy palayo habang tumatawa at kumaway pa sa kanya habang naiwan siya roong mag-isa. Hawak pa rin ang toothpick na parang sandata. Napatingin tuloy siya sa direksyon kung saan nakaparada kanina ang kotse ni Angelo. Buisit? Bulong niya sa sarili. Bakit pa kailangang magpakita? Hindi man mayaman sina Princess, may sarili naman siyang kaharian. At ang kahariang yon ay amoy tuyo, amoy sibuyas, amoy suka, at madalas, amoy chismis. Para kina Princess, ang talipapa ng San Isidro ay hindi lang basta talipapa. Para yung maliit nilang mundo kung saan umiikot ang kanilang araw. May sariling batas, sariling drama, at sariling mga sikreto. At sa gitna niyon, nandoon si Princess. Ilang minuto lang ay nakita niyang humahangos ang kanyang nanay na may dalang bayong sa isang kamay at maliit na listahan sa kabila. O nay, ang aga mo yata ngayon? Tanong niya matapos makapagmano rito. Anong maaga? Tanghali na nga ako, Diyos ko. Tinignan nito ang mga tinda niyang gulay. Nasaan ang mga mura mong kamatis, yung hindi maputla ha? Naku nay, lahat ng kamatis ngayon may sakit, lalo na't mahal ang bilihin. Diyos ko, araw-araw na lang, pamahal ang bilihin ha? Ikaw na lang ang anak ang hindi nagmamahal Biro ng kanyang ina. Ay naku tita Alma, yun ang akala nyo. Agad na salungat ni Cathy mula sa kabilang pwesto na nag-aayos ang plastic cup sa maliit nitong stall ng halo-halo. Hoy Cathy, huwag kang magsimula ha. Aba, bakit? Nagmamahal na bang anak ko? Ay, tukso ni Cathy. May natirang kilig pa yan kahapon, tita. Ano nangyari kahapon? Nakangiti naman tanong ni Aling Alma. Princess May, may hindi ka sinasabi sa akin? Wala po, Nay. Itong si Cathy wala lang magawa sa buhay. Tita, may nakita po kami sa park kahapon. Pinanlakihan niyo ng mata ni Princess samantalang lumaki naman ang ngiti ng kanyang nanay. Oh, teka, ang nakita niyo ba ay matangkad, maputi, guwapo at amoy imported na nanay? Humagalpak ng tawa si Cathy. Tita Alma, ang galing niyo po mag-describe. So, totoo nga, Princess? Ano nga palang bibilhin niyo, Nay? Kunwaring walang narinig na tanong niya. Kamati, sibuyas, kailangan niyo, tsaka bawang? Luya, Nay. Sige po, kahit libre ko na lang yan sa inyo ngayon. Hoy, wag mong ibahin ang usapan. Ano nga, nagkita na ba kayo ni Angelo? Nay, nako, bumalik na pala si Angelo. Puti pa kahit nagkita na. Miss ko na rin yung batang yun Aba, ako nagpalaki roon. Nay, bakit kayo nagpalaki roon may sarili naman yung nanay? May nanay nga siya, oo, pero nasa naman? Abala sa negosyo, hindi ba? At kung hindi man nagbabakasyon sa ibang bansa. Ako lang ang lagi nakakasama nun. Ako naghahanda ng baon. Ako nag-aayos ng uniforme sa pagpasok. Ako ang, nanay, huwag yun ang isa-isahin at baka magkaiyakan pa tayo dito. Umirap ito at natawa.
O kumusta naman siya? Gwapo pa rin ba? Gwapo? Mayabang nay, mayabang pa rin. At malakas pa rin mang-asar. Ay sus, kayong dalawa talaga Hindi na kayo nagbago. Natawa ito. Yung feelings mo ba sa kanya, hindi pa rin nagbabago ano? Nanay, excuse me, ano pong feelings? Sa taong yun? Yak! Nako, kung makapag-react ka naman, mas nahahalata tuloy anak. Ano pong nahahalata? Na may something nga. Biro ni Aling Alma. Kasi kung wala, hindi magiging ganyan ang reaksyon mo. Hindi ka ganyan kainis. Kung wala kang pakialam, tahimik ka lang dapat. Ay nako, Tita Alma, natumbok nyo. Hoy Cathy, simula ngayon, kalimutan mo na magkaibigan tayo. Okay lang, alam ko namang love mo pa rin ako Tugon ni Cathy sabay labas ng dila. Naku talaga, kapag hindi ka tumigil dyan, tignan natin. Napailing na lang ang kanyang ina at pagkatapos ay tumingin sa dala nitong listahan. O siya, pagbilhan mo na ako anak. Patatas, karot, celery. Celery? Aba, bakit kami celery, Nay? Bakit parang ang special naman na lulutuin nyo? Hindi ba nga, may bisita sa mansyon mamaya. Bisita po? Oo, may mga kamiting daw andon at sa mansyon daw maghahapunan ng kababata mo. Teka, si Angelo? Maghahapunan sa mansyon? Aba, okay na ba sila mag-ama? Mukha naman, dahil nung ibinalita sa akin ni Donna babalik sa mansyon si Angelo, abay maganda ang ngiti na matanda. Di okay. Oo, okay na sila. Pero wag mo akong lokohin, Princess May. Alam ko may something ka kay Angelo noon, di ba? Napatingin siya sa kanyang nanay. Something? Oo, nayayabangan talaga ako sa kanya, Nay. Nayayabangan ka pero nakukuyutan din naman. Nay? Hindi ba? Natatawan tanong ni Aling Alma sabay kuha ng sibuyas. Anak, dalaga pa lang ako, kusinera na ako sa mansyon ng mga Ochoa. At noon pa man, kahit mga bata pa kayo, nasubaybayan ko na kayo sa paglaki. Saksi ako sa mga laro't asaran nyo, kahit hanggang high school at nung umalis siya. Biglang natahimik si Princess. Dahil may parte sa kanya ang biglang kumirot nang maalala ang pagalis ni Angelo nang walang paalam. Naglaho na lang ito na parang bula. At siya, naghintay siya kahit ayaw niyang aminin. Hindi man araw-araw pero naghintay siya sa wala. Siya basta anak, kung sakaling yayain ka mag-date. Nay, huwag kang papayag agad ha. Pahirapan mo muna. Kahit kilalang kilala ko ng batang yan ay maganda't mabait naman ang pamilya, abay Ochoa pa rin yun. Dapat marunong siya mag-effort. Hala si nanay, kung ano nung sinasabi. Totoong buhay ito na hindi teleserye. Hindi nga pero anak, ang buhay minsan mas madrama pa sa teleserye. Napailing na lang si Pretty sa labi. Kinabukasan, maaga pa lamang ay abala si Princess sa pag-aayos ng paninda at pakikipagtawaran sa isang suki na akala mo siyang may-ari ng talipapa. Princess! Mula sa pagsasalansa ng gulay ay mabilis niyang nilingon si Cathy na palapit na mula sa halo-halo stall nito. Napano ka? Yung best friend mo! Kinikilig na bulong ni Cathy sabay turo sa entrada ng talipapa. Best friend? Wala naman akong best friend maliban sa... At paglingon niya ay bigla ang naging pagtaas ng kanyang kilay. Best friend? Best enemy ka mo! Si Angelo Ochoa, may kasunod na dalawang lalaking nakapolo, naka-ID at may hawak na folder at tablet. May isa pang babae na mukhang assistant, may hawak na tumbler na para bang laging handang itala kahit anong sabihin nito. At bakit nandito yan? Asar niyan tanong. Baka naman dinadalaw ka. Sabi ni Cathy sabay kiliti sa kanyang tagiliran. Tignan mo, papunta dito sa atin si Sir. Wala pang isang minuto ay nakatayo na ito sa harap nila. Tumingin-tingin ito sa paninda niyang gulay na para bang inspector ng munisipyo. At si Princess, syempre hindi nagpatalo. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Sinusundan mo ba ako? Diretso niyang tanong. Sinusundan? Kahapon sa park, ngayon dito sa talipapa. Bukas saan naman? Sa kwarto ko? Napatingin sa kanyang iba pang tindera at napahiyaw si Cathy. Ayi! Agad siya namula at tinakpan ng kamay ang bibig. Samantalang si Angelo, halatamang nagulat ay napangiti rin.
Yung ngiti na talaga namang nakakapagpa-high blood kay Princess. Kung yayayain mo ko, pwede naman. Pwede ko naman pag-isipan. Kalmado pa nitong sabi. Diyos ko po, Angelo. Tignan mo, kapag ikaw nagbibiro okay lang. Pero kapag ako, galit na galit ka. Inirapan yun ni Princess. Ano ba kasi ginagawa mo rito? Nag-i-inspection lang, bawal ba? Anong inspection? Bakit? Anong meron? Mag-e-election na ba at tatakbo ka bang barangay captain kaya nagpapakitang gilas ka? Business lang. Simple nitong tugon sabay tingin sa paligid. Business? Dito sa Talipapa? Parang hindi yata bagay sa ito lugar namin. Bakit naman? Tignan mo nga yung sarili mo. Para kang naligaw na CEO. Umiling lang ito, ngumiti sabay tingin sa assistant na may hawak na tablet. So, anong next agenda? Sir, pagkatapos po nito, i-check pa natin yung bakanting lote sa kabilang kalye. May posibleng location po doon para... Posibleng location para saan? Nakataas ang kilay niyang tanong. Wala, business nga. Business? Dito sa San Isidro? Oo, bakit? Wala ba? Hindi, pero bakit dito ka pa sa pwesto ko tumigil? Tinignan siya nito ng ilang saglit na para bang may iniisip. Siguro, miss lang talaga kita. Natahimik ang lahat at nagkatinginan sina Princess at Cathy. Ano? Mahina niyang tanong. Biro lang. Ay, ewan ko sa'yo. Bakit? Gusto mo totoo ano? Tinaasan niya ito ng kilay. Ikaw, kung wala kang matinong masasabi, umalis ka na dito at baka malasin ang pwesto ko. Okay. Pero hindi ito umalis. Tinignan pa siya nito na matagal at ang tarpaulin kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang pwesto. Princess Miss Gulay, Prutas at iba pa. Abat, may karatula ka pa talaga ha? Siyempre, paano malalaman ng tao kung sino may-ari kung hindi ako maglalagay niyan? At saka para hindi ako makalimutan ng mga suki ko. Kahit naman wala kang ganyang karatula, hindi ka naman nila makakalimutan. Ano naman ang ibig mong sabihin? Wala. Umiling ito. Ikaw kasi yung tipo na hindi madaling kalimutan. Anong? Napahawak siya sa dibdib. Kahit pa nga hindi naman dapat ang sinabing yon ni Angelo. Pero bago pa siya tuluyang mawala sa sarili ay umiling siya. Ikaw, kung ano na naman yung sinasabi mo. Ang hinihintay ni Princess sa pang-aasar ni Angelo ay hindi dumating. Sa halip, tinitigan lang siya nito. Baka naman gusto mong bumili para naman hindi masayang ang oras ko. May kamatis ako, may pipino, may patatas, may talong, may sile, luya. Fresh lahat yan. Sige na nga. Hayan, mabuti naman. O siya, pili na. Ano bibilin mo? Saglit nitong tinignan ng mga paninda niya pero agad ding bumalik sa kanyang atensyon nito. Okay, bigyan mo ko ng talong, sibuyas, bawang, repolyo, carrots, patatas at ampalaya. Tig-1 kilo. Sigurado ka? Ang dami niya na. Nanlaki ang mata ni Princess. Anong gagawin mo sa mga yan? Dilulutuin. Ano pa bang gagawin ko sa mga gulay mo? Ayon, wala pa rin palang pagbabago. Thank you, Lord. Agad niyang ibinalot ang mga tinuro ni Angelo at inibot yon sa binata na ibinigay naman sa mga kasama. O ayan, 1,157 lahat yan. Mabilis na kinuha ni Angelo ang wallet sa bulsa at kumuha ng 2,000 mula roon. Hoy, wala akong panukuli. Ikaw ang buena mano ko. Okay lang, keep the change. Ay, ayoko nga. Baka tanawin ko pa yung utang na loob no? Umiling ito at pilit na inilagay ang pera sa kanyang palad, dahilan para magkahawakan sila ng kamay. Kapwa sila natigilan dahil doon. Uy, holding hands! Narinig nilang sigaw ng kung sino. Tuloy, mabilis niyang binawi ang kamay mula sa binata. Okay, kung ayaw mo talaga, sige. Babalikan ko na lang. See you around, Princess May Flores. Ha? At babalik ka pa? Siyempre. Ngumiti ito at hinarap na ang mga kasama. Okay guys, let's move. Nang makaalis na si Angelo ay tsaka na nakahinga ng maluwag si Princess. Pero wala pang 1 minuto ay agad na lumapit sa kanya si Cathy. Princess? Tumahimik ka na lang dyan please. Princess, besh. Huwag mo kong simulan Bumili siya ng gulay mo, besh. Aba dapat lang no. Nang istorbo siya, dapat lang na bumili siya ng paninda ko. Bakit siya bumili ng gulay? Hindi naman nagluluto yun.
Aba ewan ko, wala na akong pakialam kung ano man ang gawin niya sa mga gulay ko. Nako princess, hindi mo pa rin ba gets? Ang alin ba? Kung bakit siya bumili ng gulay mo? Ha? Besh, bumili siya sa'yo at sinobrahan pa ang bayad sa'yo para may excuse siyang bumalik. Para kay princess, may mga lugar talaga na kahit gaano katagal niyang hindi balikan ay hindi pa rin nagbabago. At may mga lugar na kahit hindi niya aminin ay may kakaibang bigat sa dibdib. Nang gabing yon, pagpasok pa lang sa malaking gate, ay bumungad agad sa kanya ang pamilyar na driveway na parang palaging bagong walis. May fountain pa yon sa gitna na hindi nauubusan ng tubig kahit tag-init. At may mga halaman na iba't ibang kulay ang bulaklak. Nanay, bulong ni Princess habang hawak ang bayong ng mga pinamili. Bakit kailangan pa akong sumama? Anak, huwag ka na mag-inarte. Marami pang trabaho sa kusina at hindi ko kakayaning mag-isa. Nandiyan naman si Manang Joy. Oo nga, pero syempre, iba pa rin kapag ikaw ang kasama ko. At saka ano, Nay? Ngumiti ang nanay niya na parang may masamang balak. At saka para makita mo ulit sino, Nay? Di yung kababata mo. Naku, Nay ha, ayoko na, uuwi na ako. Anong uuwi? Nandito ka na, hindi ka na makakaurong, aba. Gusto na talaga sana niyan tumakbo pero naalala niya na hindi na nga pala siya bata. Hindi na siya pwedeng magdrama na parang nasa teleserye. Kaya wala na siya nagawa kundi ang sumama sa kanyang nanay sa kusina ng mansyon. Pagtapak na pagtapak niya doon ay ramdam agad niya ang lamig. Hindi dahil sa laki nito at lawak, kundi dahil sa pakiramdam na pagiging out of place. Magandang gabi, Alma. Bati ni Manang Joy. Abay, mabutit kasama mo si Princess May. Magandang gabi rin, Manang. Oo nga, napilit ko rin. Nandiyan na ba si Don Mariano? Ay oo, nasa library. May kasamang mga bisita. O sige, salamat, Manang. Medyo marami pang tatapusin bago maghapunan. At nagulat pa si Princess pagpasok nila sa kusina. Hindi na niya matandaan kung kailan siya huling tumapak doon kaya naman nalimutan na niya na para yung restaurant sa laki. Ano po bang menu niyo, Nay? Heto, simple lang naman. Inalabas ito ang listahan mula sa bulusan ng apron. Lengua, kare-kare, buttered shrimp, baked salmon, leche flan, at ang paborito ni Angelo, ang sinigang sa miso. Nay, sabi niyo simple. Anong simple dyan parang pampiyesa na yung mga putahe na yan alam mo naman para sa kanila, simple lang ang ganyan. At saka diba may bisita mga Ochoa, may business meeting daw kasamang investors. Investors? Oo, ito raw pa lang si Angelo ay magaling ng negosyante sa Amerika. At kaya nauwi dito para magtayo ng sariling negosyo. At habang abala nga sila sa kusina, ay hindi naiwasan ni Princess na marinig ang boses ng mga nag-uusap sa komedor. Malalim ang boses niyon. Pamilyar pero may halong authority. Dad, sabi ko sa inyo diba, that location makes sense. Napahinto si Princess sa paghihiwa ng gulay. Si Angelo yon at may sumagot dito na mas matanda ang boses, si Don Mariano. Mukhang tama ka. Malapit sa terminal ng jeep, sentro ng bayan. Exactly, Sir Ochoa. Sabi ng isa pang lalaki. Ayon sa research namin, nagsisimula ng umunlad ang bayan ng San Isidro at kung hindi natin agad makukuha ang lupa, tiyak na mauunahan tayo ng iba. Tama si Mr. Saavedra, Sir Ochoa. Madali namang makakapag-adjust ang community dito kung sakali. Humigpit ang pagkakakapit ni Princess sa hawak na kutsilyo. Hindi niya maipaliwanag pero tila may kaba siyang naramdaman sa narinig. Pinilit ni Princess na kalimutan ang narinig pero ilang minuto lang ay may pumasok sa kusina. Sumandal ito sa may pintuan at pinanood siya sa kanyang ginagawa. Wow! Hindi niya napigilan sabi. Nandito ka na naman. Ay, bahay ko to, di ba? Oo nga pala. Pasensya na po, Don Angelo. Don agad? Mayaman ka na Hindi ka pa rin talaga nagbabago, ano? Ganyan ka na nung high school pa lang tayo Nagagalit agad kapag inaasar. Tinaasan niya ito ng kilay. Sinong galit? Hindi ako galit, oy. Allergic lang ako sa mga mapangasar na tulad mo. Mapangasar? Ikaw kaya yung nagtatago ng sapatos ko dati. Kasi nga inaasar mo ako lagi. Tinatawag mo akong palengkerang kutuhin nun. Grade 3 pa lang tayo noon, Princess May. Oo nga,
Masakit pa rin hanggang ngayon. Nilayon ako ng mga kaklase natin dahil sa tukso mo na yon. Fine, sorry na. Saglit itong tumahimik at ngumiti pagkatapos. Alam mo ba kung bakit kita inaasar nun? Kasi immature ka. Okay, medyo. Pero kasi, kapag hindi kita pinapansin, nagagalit ka hanggang sa hindi mo na rin ako pansinin. Napatingin si Princess kay Angelo. Ano? Hindi kita pinapansin kasi nga, makulit ka. O, talaga? Natatawa pa nitong tanong. Bakit kapag may kausap akong babae, lalo na kapag si Kimberly, bigla kang dumadaan sa harap namin? Hoy, ang OA mo ha, hindi kaya? Anong hindi? Tinapunan mo pa nga ako ng gulaman isang beses. Hoy, aksidente yun. Aksidente ba yung tinarget mo talaga yung pantalon ko? Hindi, uy! Anong hindi? Itanong mo pa kay Cathy. Umiling siya at sumimangot. Basta, hindi ko na maalala yon. Mga bata pa tayo nun. Tama, mga bata pa tayo nun. Saglit silang natahimik. Itinuon ni Princess ang atensyon sa ginagawa at hinintay na lang na umalis ang binata. Pero nang nanatili lang ito nakatayo sa harap niya, ay hindi niya napigilan ang sariling muling magsalita. Oy ha, linawin ko lang. Ang kapal naman ng mukha mo sa part na feeling mo nagselos ako kay Kimberly. Hindi ko naman sinasabi nagsiselos ka. Tanggi nito na nakangiti. At sinasabi ko lang, interesting ang timing mo. In fact, magaling ka talaga sa timing kasi parang palagi ka nasa paligid kapag may nangyayaring aksidente sa akin eh. So, sino kaya? Sino kaya yung kahit saan ako magpunta, nandun din siya? Baka coincidence lang yun. Coincidence? Sinusundan mo talaga ako, yun ang sabihin mo. Bakit kita susundan? Busy ako sa buhay, bakit kita susundan? Kunwari galit itong tanong. Bakit ang practice namin sa gym para sa foundation nandun ka kahit gabi na? Hinihintay mo ako no? Nanlaki ang mga mata ni Angelo at napatuwid ng upo. Assuming ka naman, Princess May, may practice din kami ng basketball noon ano? Practice ng basketball? Saan? Sa gym. Sa gym? Paano kayo makakapag-basketball sa gym? Gamit nga namin yung gym sa practice ng sayaw. Ha? Napakamot ng ulo si Angelo at alam ni Princess ang ibig sabihin noon. Okay, fine. Wala kaming practice ng basketball noon. Kahit pa yon ang hinihintay na sagot ni Princess mula sa binata, ay hindi niya yon inaasahan dahil nagbibiro lang naman siya sa sinabi niya kanina. So, bakit ka nga nandun? Ayun nga, pinapanood kita. Hanggang gabi? Oo. Ha? Bakit? Seryoso siyang tinignan ni Angelo. Kasi nga gabi na, baka mamaya kung ano mangyari sa'yo pag-uwi. Ang lapit lang naman ang school sa bahay. Kahit na, ibig sabihin, hinintay mo ko hanggang matapos yung practice namin? Oo, hinintay pa nga kita sa gate hanggang sa makasakay ka ng tricycle. Kumunot ang noon niya at hinintay ang punchline nito. Pero wala. Wala itong kangiti-ngiti. Ikaw, niloloko mo na naman ako Hindi Itanong mo pa kina Marky. Kasama ko sila nun. Kahit pagalitan na sila ng parents sila, pinilit ko silang samahan ako para hintayin ka. Ewan ko sa'yo. Tumalikod siya at hinugasan ng mga gulay kahit pa nga nahugasan na niya mga yon. Totoo nga. Bakit nga? Kasi nga, crush kita noon. Doon ito nakuha ang buo niyang atensyon. Anong sabi mo? Crush kita noon, sabi ko. Ayan. Tapos, itatanong mo sa akin kung bakit ako inis na inis sa'yo. Kasi nga ganyan ka. Lagi ka nang aasar. Pang-aasar ba yun? Hindi nga pala. Kasi nungalingan ang tawag doon. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya kita laging inaasar kasi hindi ko alam kung paano ko magpapapansin. Kung totoo yan, bakit wala kang sinabi nun? Plano ko naman talaga pagkatapos sana ng graduation. Kaya lang, umalis ka na. Oo nga. Bumuntong hininga si Angelo. Umalis ka nang walang paalam. Princess, sorry. Sinubukan ko naman magpaalam sa'yo kaya lang. Kaya lang? Tubayo ito at lumapit sa kanya. Kaya lang, alam ko na kapag nagpaalam ako sa'yo tapos umiyak ka, baka hindi na ako umalis. Bakit naman ako iiyak? Syempre, mamimiss mo ako masyado. Inirapan niya ito at winisikan ng tubig sa mukha na nagpatawa dito. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka pwedeng makausap ng matino Pero seryoso, Princess. Natakot akong harapin ka bago ako umalis. Bakit ka natakot?
Kasi nga baka hindi ako makalis. Huwag nga ako, Angelo. Puro kakalokohan. Sige nga, kung nagpaalam ba ako sa'yo, ano gagawin mo? Doon napaisip si Princess. Hindi ko alam. E di, magbababay. Ay naku, ewan ko. Huwag na nga natin pag-usapan, tapos na yun. Paano kung sinabi ko sa'yo noon na gusto kita? Hoy, ano ba yung tanong mo? Ano nga? Siyempre, hindi ako maniniwala. Alam ko namang prank lang yun eh. Paano kung totoo nga? Ano bang gusto mong isagot ko ron? Kung gusto mo rin ba ako? Kung may chance ba ako kung sakaling maligaw ako? Ikaw, maliligaw sa akin? Oo nga. Umiling-iling siya. Hirap pa ring maniwala sa mga sinasabi ng kababata. Baka. Nalaki ang mga mata nito. Baka may chance? Siguro. At doon lumapad ang ngiti ni Angelo. Humakbang ito ng mas malapit sa kinatatayuan niya. Kung ngayon kaya? Naku Angelo, ako nga tantanan mo. Wala ka bang ibang importanteng gagawin at akong iniistorbo mo dito? Okay, sige. Last na tanong na lang. Kung hindi kaya ako umalis noon. Dahan-dahan siyang tumingin dito. Iba sigurong kwento natin ngayon ano? Hindi agad siya nasagot. Dahil sa totoo lang, ilang beses na rin niyang naisip ang tungkol doon. Pero tumawa lang siya para mawala ang tensyon. Baka nagtitinda ka rin sa talipapa ngayon. Pwede, ikaw ang boss ko. Dapat lang. Papagalitan mo pa rin ako? Araw-araw. Namiss ko yun. Nagkatinginan sila at kapuwa natigilan. Hindi alam ni Princess kung siya lang o sadyang tila mas tahimik ang kusina ng mga sandaling yon. Princess, masaya ako na nakabalik na ako. Sa pagkakataong yon ay hindi na siya nakaiwas. Ako rin. At sa gitna ng lahat, ng mansyon, ng agwat ng kanilang mundo, ng mga bagay na hindi natuloy, isang bagay ang tahimik na bumabalik. Hindi pa yun pag-ibig pero kapwa nila alam na malapit na. Princess! Halos mapatalon si Princess sa malakas sa tawag ng kanyang nanay. Ay nay, grabe naman yung boses niyo, parang ang layo ko ah. Anak, pakitignan nga yung kare-kare. Opo, nay. Tumabi si Angelo at hinayaan si Princess na makaraan. At nang dumaan siya, ay naramdaman niya ang magaan na pagdantay ng kamay nito sa kanyang braso. Aksidente lang pero para siya na kuryente. Napahigit siya ng hininga at nang tignan niya si Angelo ay nakatitig lang ito sa kanya. Mabilis tuloy nitong binawi ang kamay na parang walang nangyari. Hala, ano to? Bulong niya sa sarili. Princess May, kalma. Biglang nagbago ang mood ng mansyon pagsapit ng hapunan. Mahaba ang mesa sa dining hall. Nakahanda ang mga platong halatang galing sa ibang bansa at mga gintong kubyertos na kumikinang sa tama ng liwanag. So Angelo, wala ka pa bang planong magkapamilya? Hindi ka na bumabata, iho? Tanong ni Mr. Raul Mercado, malapit na kaibigan ni Don Mariano na kanya ring ninong. Masyado yatang workaholic itong sa Angelo, Mariano? Untag naman ni Congressman C, na business partner naman nandun. Masyadong mapili ang batang yan. Napahinto si Princess sa paglalagay ng kanin sa mesa at napatingin kay Angelo. Hindi naman ako mapili, Dad. Hindi lang talaga ako interesado sa ngayon. Hindi interesado? Imposible naman yata yun. Tama ka, Raul. Baka hindi pa lang niya nakikilala ang tamang babae. Siguro nga po, Congressman. Sinubukan ni Princess na huwag makinig sa usapan ng mga ito pero paano niya yun gagawin kung ilang pulgada lang ang layo ng mga ito sa kinatatayuan niya? Balita ko may dinedate ka nung nasa California ka. Oh, si Camila? Doon pa yun Ninong Raul. Napahawak si Princess sa dibdib. Camila? So, may girlfriend na pala tong taong tuwa. Kumakalan di wagas. Pero, ano naman ang pakialam niya? So, Angelo. Yes, Dad? I must say na impressive ang presentation mo kanina. Malinis, diretso. Tumangot-tango si Congressman. May vision. Bata pa pero iba na lakas ng loob. Vision is good. Pero ang tanong, Angelo, kaya mo bang panindigan?
Tinignan ni Angelo ang ama. Kung hindi po ako naniniwala sa presentation ko, hindi ko iharap sa inyo. Confident. I like that. Uminom ng wine si Congressman. Yung property na tinitignan nyo, magandang pwesto, matao, may potential. At ikaw daw ang pumili nun? Actually, isa lang yan sa mga pinagpipilian ko. And yes, strategic siya. Malawak ang area, hindi pa masyadong developed. Napangiti si Mr. Mercado tumango. Kapag nauna tayo ron, sunod-sunod na yan. Mga bangko, restaurants, kahit pa nga kondo. Domino effect. At paano ang mga tao ron? Seryosong tanong ni Don Mariano na matama nakatingin sa kanya. May relocation naman, Dad. Pero hindi ganun kadali yun. Maingat namang sabi ng kongresista. Paano mga tao, ang maliliit na negosyo, tiyak na magkakaroon ng ingay kapag hindi natin nahandle na maayos. At ayaw natin ng ingay, anak. Yes, Dad. Sisiguruhin ko magiging maayos ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Hindi pwedeng basta notice lang ang ibigay sa kanila at pagkatapos tapos na. Kailangan may maayos na usapan. Kapag nagalit ang mga tao, tiyak na makakaapekto sa negosyo natin. Pero kapag maayos na naging proseso, siguradong walang gulo. Pero Angelo, minsan, kailangan mo ring matutong maging matigas. Dahil hindi charity ang negosyo, tandaan mo yan. Naiintindihan ko po, Dad. Dapat lang, dahil sa oras na nagsimula na ito, wala nang atrasan. Kapag napirmahan mo na, pangalan mo na nakataya. Noted, Dad. You really want this project? Yes, Dad. Bakit? Dahil sa tingin ko, ito na yung tamang oras. Hindi pwedeng lagi na lang ako nasa likod ng pangalan niyo. Pero tandaan mo, anak, kapag ikaw nang nasa unahan, ikaw ang unang babatuhin kapag may reklamo. Kaya mo ba? Yes, Dad. Alright. Sa wakas ay ngumiti si Don Mariano. Itinaas nito ang hawak na baso. To new beginnings. At sa mas malaking kita. Todo ngiti naman sabi ni Congressman. To leadership. Sabi pa ni Mr. Mercado. To success. Kinabukasan, hindi na kinailangan ni Princess na buksan ng radyo para makarinig ng balita na makakasira sa araw nila. Kailangan lang niya na mga katabing tindera sa talipapa. At sa bayan ng San Isidro, ang mga tindera sa talipapa ay matindi pa sa wifi kung makasagap ng balita. Maaga pa lang, bago pa man pumutok ang araw at bago pa man dumami ang tao sa talipapa, ay bukas ng puwesto ni Princess. Normal na araw lang para sa kanya, hanggang sa dumating si Aling Mercy na kilala sa buong talipapa na isang dakilang marites. Humihingal pa ito ng lumapit, may hawak na bayong na para bang galing sa marathon. Princess! Sigaw nito habang palapit sa kanyang pwesto. Oh, Aling Mercy, bakit tumahangos kayo? May emergency ba? Parang ganun na nga. Diyos ko, may balita ako. Naku, kung tungkol po yan sa utang sa inyo ni Manong Dado huwag yun na po akong idamay. Hindi yon, mas malala pa. Mas malala sa utang? Oo. Nag-antanda muna si Aling Mercy. Diyos ko anak, paalisin na raw tayo dito. Natahimik ang paligid. Anong ibig niyo sabihin, Aling Mercy? Ayun na nga, paalisin na raw tayo anak. May mga developer na bibili raw ng lupa. Gagawin daw na shopping center ba yun? Diyos ko po. Shopping center? Itong talipapa? Sino po may sabi? Saan niyo naman narinig? Abay kay Kapitan mismo. Nagkaroon daw ng meeting noong nakaraang araw. Hindi pa nila sinasabi ng opisyal pero Princess, narinig ko mismo sa barangay hall. Narinig niyo o narinig niyo sa narinig ng pinsan ng kumari ng kapitbahay niyo? Hoy, ano ka ba? Totoo ito. May papel ng araw. May notice na raw na ipapaskil. Ilan sandali lang ay nagsimula ng maglapitan ng iba pang tindera ng talipapa. Nako, Princess. Medyo malakas sa tawag na Aling Mameng habang dala pa ang ilang tray ng binebentang itlog. Totoo ba na paalisin na tayo dito sa talipapa? Sumunod naman si Manggorio na tindero ng gulay. Hala, paano na tayo? Dito lang ako kumukuha ng panggatas ng apo ko. Teka, ano yung shopping center ang narinig ko? Ang liit-liit naman itong lugar natin. Bakit gagawin pang shopping center? Naku, saan na tayo magtitinda niyan? Hagulgol ni Aling Maming. Paano na yung mga anak ko? Paano ng pag-aaral nila kung hindi na ako makakatinda? Ay grabe, yung mayayaman talaga. Sigaw ni Manggorio. Palibhasa kaya nilang bilhin lahat. Wala silang pakialam sa mga taong maapektuhan. Mga walang puso. Hindi tayo papayag.
Matigas sa sabi ni Aling Mercy. Hindi pwedeng palisin tayo ng ganun-ganun lang. Nanatiling nakatayo si Princess sa harap ng kanyang puwesto habang tinitimbang ang mga narinig. Sa gilid, may dalawang tindera na nagsisigawan na. Aba, dapat ipablatter yan sila! Ipablatter? Loisa, hindi naman sila magnanakaw o mamamatay tao. Eh di mag-rally tayo! Rally? Paano pangkabuhayan natin? Paano tayo magtitinda? Di iwan muna natin. Mas mahalagang karapatan natin. Karapatan? Paano mo babayaran ang utang mo sa akin kung magrarally ka lang at hindi ka magtitinda? Napakamot na lamang sa ulo ang isang tindera. Napapikit na lang si Princess. Diyos ko, paano na sila? Kung totoo man ang lahat ng iyan, aba, hindi lamang ito tungkol sa lupa, kundi tungkol ito sa buhay nating lahat. Napatingin ang lahat kay Manggorio dahil may punto ito. Hindi lang yun tungkol sa talipapa, kundi tungkol sa mga taong walang ibang inaasahan, kundi ang pagtitinda. Mga tao na sa oras na tinanggalan ng puwesto ay tatanggalan din ng pagkain. Tama si Manggorio. Itong mundo natin, pinaghirapan natin to. Pinaghirapan to ng nanay ko. Humakbang si Princess sa gitna ng kaguluhan at tumingin sa paligid. Hindi tayo papayag. Anong gagawin natin? Una po, kailangan muna nating malaman ng totoo. Hindi pwedeng maniwala agad tayo sa chismis lang. Sabi ko nga, narinig ko na, opo, Aling Mercy. At naniniwala naman ako sa inyo, pero syempre, kailangan natin ng papel. Hindi kasi pwede yung narinig lang, lalo na kung lalaban tayo. Pangalawa, kung totoo man nga po na paalisin ng talipapa, kailangan nating mag-meeting. Yung opisyal na meeting, kasama si Kapitan. Lahat tayo kasama, lahat ng tindera. Paano kung paalisin talaga tayo? Di, lalaban tayo. Tumango-tango si Manggorio at pumalakpak naman ang iba. Oo, tama. Hindi tayo basta-basta susuko. Pero paano tayo lalaban kung wala tayong pera? Hindi lang po perang kailangan nating Manggorio. Mas kailangan natin ng lakas ng loob. Isa pa, hindi pa natin alam ang sitwasyon kaya huwag muna tayong gagawa ng gulo. May mga sumang-ayon, may mga napaiyak. At habang nagsasalita si Princess, may parte sa kanya na gustong maniwala sa sarili niyang sinabi. Pero sa loob niya, may takot. Paano kung wala talaga kaming laban? Paano kung isang pirma lang, tapos na at mapaalis kaming lahat? Paano kung bukas, ipademolish na tong talipapa? Princess, iabot mo nga yung paminta. Utos ni Aling Alma habang hinahalo ang kumukulong bulalo na paborito ng matandang Ochoa. Nay, grabe naman tong niluto mo. Parang isang buong barangay ang kakain ha. Natural. Request yan ni Don Mariano. At siguradong hanggang bukas yan ang kakainin niya kaya dinamihan ko na. Isa pa, kadarating lang ni Angelo kagabi kaya dito yun mag-aalmusal. Kaya ayusin mo sarili mo. Hala si nanay. Bakit naman kailangan kong ayusin ang sarili ko? Nandito po ako para tulungan kayo, hindi para magpakit sa taong yun. Ay sigurado ka. Tukso nito sa kanya. At bago pa siya makasagot, ay may tumunog na takong mula sa pintuan ng kusina. Natigilan sila at sabay na napalingon. Isang matangkad at maputing babae ang nakita nila nakatayo sa pintuan. Perpekto ang maiksi nitong damit. Perpekto ang mahabang buhok. Perpekto ang ngiti. Excuse me? Mataray nitong sabi na may foreign accent pa. Is breakfast ready? Emma, malapit na po nga. Biglang itinaas ng babae ang kamay para pahintuin siya. You, sabay turo sa kanya. Bring me water sa porch, room temperature, and make sure na malinis ang baso. Understand? Napataas ang kilay si Princess samantalang napanganga naman si Aling Alma. Excuse me po? Water, please. Ang haba ng biyahe ko from the airport. Napalingon siya sa kanyang ina at nang magsalita na sana siya ay hinawakan siya nito sa braso para pigilan siya. Pero huli na. Sorry ma'am, pero hindi kasi ako katulong dito eh. Oh? Tinutulungan ko lang si nanay sa pagluluto. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa.
Okay, well, pwede bang pakibilisan? Ayoko nang pinaghihintay ako. At doon kumulo ang dugo ni Princess. Aba, Camila, sabay-sabay silang napalingon sa malalim. Diretso ngunit kalmadong boses na iyon. Si Angelo na nakatayo at naka-cross arms sa may pintuan. Matalim ang tingin nito kay Camila. Oh babe, you're here. Humihingi lang ako ng tubig sa... kay Manang ka humingi. Pero nandito naman siya kaya... Hindi siya staff sa mansion, Camila. Oh, hindi ba? Hindi. Humakbang si Angelo palapit kay Princess. Itinuturing namin siyang parte na ng pamilya. Huy, Angelo! Bulong niya rito. Ayaw man niyang aminin, kinilig siya sa narinig mula rito. Oh, I'm so sorry. Akala ko... Well, mali ka ng akala, Camila. Sumimangot ito at ibinaling ang tingin kay Princess. So, yung tubig ko? Ako na. Sa halip ay tugon ni Angelo. Pinanood lang ito ni Princess nang kunin nito ang pitchel sa ref at magsali ng tubig sa baso. Thank you, babe. Hindi naman yan pinansin ni Angelo dahil na kay Princess ang buo nitong atensyon. Pasensya ka na, Princess. Okay lang, sanay naman ako. Hindi ka dapat nasasanay sa ganun. Isang linya pero hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang dating nito sa kanya. Siguro dahil at least ramdam niya na hindi niya kailangang matakot dahil may kakampi siya. Pagkatapos ng dinner ay dinig pa rin ni Princess ang tawanan ni na Don Mariano at mga bisita nito. Maging ang mahinang classical music sa background. Pero sa kusina, delubyo. Plato dito, kaldero doon. Amoy patis at mantika pa. At habang basang kamay na puno ng bula, pinagmasdan ni Princess ang lahat ng yun sa harap niya. O anak, magpahinga ka muna. Alam ko napagod ka rin buong maghapon. Sabi ni Aling Alma habang inaayos sa mga natirang ulam. Okay lang po, kaunti na lang to. Pero hindi siya okay. Buong araw siya nakangiti, nakikipagbiruan, nakikipagplastikan, nakikipaglaban sa sariling emosyon. Pero buong araw hindi maalis sa isip niya yung pagtawag ni Camila ng babe kay Angelo. May paghawak pa sa braso. Kumakadikit akala mo linta. Pero hey Princess, aminin mo, walang-wala ka ron. Ang ganda eh, stateside ang dating. Ang puti, ang kinis. Ikaw, wala ka, kababata ka lang. Habang naguhugas ang plato at pag-iisip ng kung ano-ano, bigla niyang naramdaman ang panlalabo ng mata. Saglit na parang umikot ang paningin niya kaya napahawak siya sa gilid ng lababo. Nang subukan niyang humakbang para makaupo, ay bigla siyang nawala ng balanse at bago pa siya bumagsak, ay naramdaman niyang may umalalay sa kanya. Braso sa kanyang likod, isang kamay sa kanyang baywang. Princess, okay ka lang? Oo. Napapikit siya dahil sobrang lapit ang mukha nito sa kanya. Amoy na amoy niya ang mamahalin nitong pabango at ramdam na ramdam ang init mula sa katawan nito. Teka, anong ginagawa mo? Inaalalayan ka, munti ka na. Bitawan mo nga ako. Mataray niyang sabi na halos magpatalon kay Angelo. Okay. Hindi ako hinimatay, okay? Really? Parang iba nakita ko eh. Medyo pagod lang. Kaya nga, pwede ba hindi mo ako kailangang magpakahiro? Hindi naman ako nagpapakahiro. Muntik na lang matumba kaya. Natumba ba ako? Hindi naman, di ba? Kung hindi kita naalalayan, malamang natumba ka na ng tuluyan. Ang OA mo. Concerned lang ako. Paano kung tumamang ulo mo sa semento? Ano naman sa'yo? Umiling-iling si Angelo at kumuha ng tubig. Ay, uminom ka nga muna. Hindi ko kailangang uminom. Okay lang ako. Princess May. Ano? Lumapit ito sa kanya at pilit na iniligay ang baso ng tubig sa kanyang kamay. Hinawakan nito iyon na mahigpit nang matagal. Please. Sige na nga. Napangiti si Angelo. Masaya na nagtagumpay ito. Okay ka na? Okay naman ako. Pero bakit parang galit ka? Ako? Galit? Bakit naman ako magagalit? Pero halata sa mukha niyang iritasyon. Ayan, kanina mo pa akong tinatarayan. Hindi kita tinatarayan. Bakit ang tali mo makatingin? At saka kung paalisin mo ko, parang ang laki na kasalanang nagawa ko.
Kasi nga sabi ko, bitiwan mo ko. Binitiwan na nga kita, di ba? Bakit galit ka pa rin? Sabi nang hindi ako galit. Princess, Ano na naman ba? Sa halip na matakot ay ngumiti si Angelo at humakbang palapit. nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? At saka kanino ako magsiselos? Kay Camila. Excuse me? Simula nang dumating siya kanina, bigla ka nagaganyan. Oo nga't mataray ka na noon pa pero dumoble ngayon. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Talaga namang... O sige nga, sagutin mo nga ang tanong ko. Nagsiselos ka kay Camila o hindi? Hindi. Sigurado ka? Oo. Hello? Bakit naman ako magsiselos doon? Tama, hindi mo siya dapat pagselosan. Oo naman. Ano naman ang akala mo sa sarili mo? Na may gusto ako sa'yo? Yak! Makayak naman to. Kunwari ka pa, totoo naman. Huy, ikaw Angelo Ochoa, umayos ka nga. Kung wala ka na importanteng sasabihin at mangingistorbo ka lang dito, pwede ba? Iwan mo na lang ako dito. Fine. Pero last na. Ano na naman? Hatid na kita pa uwi. Mula sa mga pinggan ay napaangat siya ng tingin. Ha? Hatid na kita. Hindi na kailangan, may tricycle naman. Gabi na oh. So, ano ako bata? Sanay na ako umuwi mag-isa kahit sa gabi. Well, ako hindi. Ha? Hindi ako sanay na hinahayaan kang umuwi na mag-isa. Wow ha? Umalis ka nga no nang walang paalam tapos gaganyan-ganyan ka ngayon? Simula nang umalis ka, kinaya kong umuwing mag-isa sa gabi. Ngayon pa kaya? Hindi yun sinalungat ni Angelo dahil may punto naman si Princess. Ngayon nandito na ako uli, kaya hindi ka na pwedeng umuwi na mag-isa, lalo na sa gabi. Angelo, hindi ka ba nakakaintindi? Sabi ko ayoko, huwag ka na magpumilit pa. Malakas naman talaga ang loob ni Princess simula't simula at hindi niya kailangang ihatid para lang makauwi. Pero nang gabing yon ay parang gusto niyang pagsisihan ng pagtanggi kay Angelo sa alok nito. Dahil pagliko niya sa kanto, kung saan may kadiliman dahil sira ang ilaw ng poste, ay namataan niya si Rex. Nakasandal ito sa motor, naka-leather jacket kahit sobrang init ng panahon. Hi Princess, hatid na kita. Ay, hindi na, salamat na lang. Gabi na oh, delikado. Alam mo naman na dito sa atin. Nako, sanay na ako. Sige na, concern lang naman ako. Hindi naman na kailangan, Rex. Okay lang talaga ako. Sige na, sumakay ka na. Matigas itong sabi sabay lapit sa kanya. Rex, hindi na talaga. Okay lang. Bakit? May iba naman nag-aatid sa'yo? At mula sa sulok ay may lumapit sa kanilang lalaki. Kinailangan pa niyang tignan yung mabuti para makilala ang bagong dating. Oo, meron. May problema ba? Matigas sa tanong ni Angelo na nakatayo sa gilid ng poste. Huy, anong ginagawa mo rito? Bulong ni Princess. Inahanap ka. Sagot nito ng diretso ang tingin kay Rex. At sino ka naman sa akala mo? Angelo Ochoa. Ikaw, sino ka? Rex Rodriguez, maniligaw ni Princess May. Nanlaki ang mga mata ni Princess samantalang napakunot naman ang noo si Angelo. Princess, sakay na. Lumapit si Rex sa kanya sabay hawak sa braso niya. Hoy, bitiwan mo ako! At bago pa tuluyang mahatak ni Rex si Princess, ay pumagit na si Angelo at padabog na tinanggal ang kamay ni Rex. Hindi mo ba siya narinig? Bitawan mo raw siya. Ano bang pakala mo? Bakit? Boyfriend ka ba ni Princess? Hindi. Pero hindi ko hayaang hawakan mo siya. Wow, feeling knight in shining armor. Natatawa pa nitong sabi. Respeto lang sana pare. Pero wala yata sa bokabularyo ni Rex ang salitang respeto dahil agad itong tinabig sa Angelo sa balikat. Umalis ka nga. Rex! Pero huli na. Isang mabilis at malakas sa suntok ang pinakawala ni Rex na diretsyo sa panga ni Angelo. Sa sobrang lakas noon ay napaatras ang binata. Hinawakan itong gilid ng labi na may kaunting dugo. Naku Angelo! Sa susunod kasi, alamin mo kung saan ka. Hindi na natapos ni Rex ang sasabihin dahil mabilis itong sinuntok ni Angelo na tumama sa mata nito. Napaupo ito sa kalsada at buntik nang mabagsakan ng motor nitong nakaparada sa gilid ng daan. Tumigil nga kayong dalawa! Pinigil ni Princess ang pagsugod pa sana ni Angelo kay Rex kaya tumayo na lamang ito sa harap ng dalaga bilang proteksyon. Dahan-dahan namang
Inagapan ni Rex ang pantalon at matalim silang tinignan. Sige, kung yan ang gusto nyo. At itinuro nito sa Angelo. Hoy, hindi pa tayo tapos. At ikaw, princess, mag-isip-isip ka. Sumakay na ito sa motor at mabilis na pinandar yun. Hoy, baliw ka ba? Malakas sa tanong ni Princess kay Angelo na noon ay iniinda ang natamong sugat sa bibig. Okay ka lang? Okay ako. Ikaw ang hindi okay. Ayan, nagdudugo ang bibig mo. Diyos ko naman. Nilapitan niya ito. Bakit naman kasi? Bakit mo ginawa yun? Tignan mo, nasugatan ka ng di oras. Anong gusto mong gawin ko? Sa walang kibo habang binabastos ka? Hindi naman ako binabastos at saka kaya ko naman ang... Ayan ka na naman sa kaya mo sarili mo, princess eh. Pwede ba? Kahit minsan, tanggapin mo sa sarili mo na hindi sa lahat ng oras, kaya mo sarili mo. Wala nang naitugon doon si Princess. Marahan niyang hinawakan ng pisngi nito at tinignan ang sugat ito. Ay, masakit ba? Princess. O ano? Parang masyado ka yatang malapit. Tinignan ko yung sugat mo eh. Ano, masakit ba? Ha? Kung masakit, kailangan nating gamutin yan. Halika nga, sumama ka muna sa bahay. Baka kailangan lagyan ng yelo para mabawasan ng sakit. Sigurado ka? Oo, at huwag ka na mag-inarte dyan. Kasalanan mo to. Aba, ako pang may kasalanan. Kung hindi mo ako sinundan, hindi mangyayari sa'yo yan. Kung hindi kita sinundan, baka kung anong ginawa na sa'yo ng lalaking yun. Hindi mo naman dapat kasi pinatulan. Nasugatan ka patuloy. Hindi ko pinagsisisihan, princess. Sanay na dapat si Princess sa ingay ng talipapa, pero kakaiba ang ingay ng umaga ngayon. Hindi lang ang tawanan, kwentuhan at tawaran ang maririnig, kundi bulungan. Siya ba yung anak ng kusinera sa mansyon ng mga Ochoa? Oo, yung madalas kasama ngayon ng gwapong anak ni Don Mariano. Ay, grabe rin ang ambisyon ni ate girl ano. Abay, kahit naman ako, kung magjojowa rin lang doon na sa gwapo at mayaman. Pero di ba may girlfriend yun sa Amerika, yung social na mukhang model. Tumigil si Princess sa pagsasalansan ng mga tindang gulay. Hindi siya lumingon, hindi siya umimik. Pero bawat salitang naririnig niya ay parang maliliit na bubog na ibinabato sa kanya. Maambisyon, hindi sila bagay ni Angelo. Pero pinilit niyang umiti sa customer. Ito pong sukli niyo, ate. At nang makaalis ito, ay tsaka siya huminga ng malalim. Hindi siya iyakin, hindi siya mahina, pero may mga salitang mahirap tanggapin kahit alam niyang totoo. Nang tanghaling yon, ay hindi inaasahang dumating si Angelo kung kailan nagsimula ng umulan. At pagtapak pa lang nito sa talipapa, ay nagsimula ng muli ang bulungan sa paligid. Magandang tanghali. Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka? Diretso niyang tanong na nagpakunutan noon ni Angelo. Wow, may nagawa ba ako? Bakit ang sungit mo? Busy ako. Well, hindi ka busy kagabi. Kagabi yon. Mataray niyang tugon. At sabay sa pagbuhos ng malakas na ulan, ay nagtakbuhan ng mga tao sa kalsada dahilan para makisilong si Angelo sa pwesto niya. Uy, ano bang problema? Wala nga. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Tigilan mo nga ako. Hala. Hinuli ni Angelo ang braso niya. Ano to, princess? Okay naman tayo kagabi ah. Kagabi? Sa harap ng girlfriend mo? Si Camila? Hindi ko girlfriend si Camila. Pero kayong bagay, Angelo. Ha? Napatitig ito sa kanya. O di ba? Parehong ano? Pareho kayong mayaman. Kaya kayo yung dapat sa isa't isa. Saan naman galing yan? Hindi siya sumagot. Sa likod nila may mga matang nakasilip. May mga taingang nakikinig. Basta. Nang medyo humina ang ulan ay kinuha niyang bag sa ilalim ng mesa. Teka, may pipikapin pa nga pala akong paninda. Sige, alisan muna ako. Naglakad na siya palayo sa gitna ng nagtatakbuhan tao, sa gitna ng lumalakas na ulan. Princess! Habol ni Angelo. Inabutan siya nito sa gitna ng kalsada at hinuli ang kanyang kamay. Bitawan mo nga ako! Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong problema. Hindi mo ba nakikita? Magkaiba tayo, Angelo. Huwag mo nang ipilit ang hindi pwede. Bakit hindi pwede? Alam mo kung bakit? Paano kung mapagod ka at ma-realize mo na mahirap palang kasamang hindi mo ka-level?
Princess, hindi ako mapapagod sa'yo. Noon pa man, ikaw nang gusto kong makasama. At ngayon, bumalik ako dahil sa'yo. Angelo, napalunok siya. Iyon ang unang pagkakataon na marinig niya ang ganoon mula sa binata. Pero hindi ibig sabihin noon ay madali na ang lahat. Bahagya niyang hinilang kanyang kamay pero hindi pa rin siya tuluyang kumawala. Bumalik ka dahil sa akin? Oo. Hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa pamilya ko. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong bumalik sa Maynila. Pero Angelo, iba ang mundo mo sa mundo ko. Hindi lang to dahil sa pera. Tungkol din sa kung anong sasabihin ng mga tao, ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo. Ano ba naman ako kumpara kay Camila? Princess. Kayo ang bagay eh. Maganda siya, sophisticated, edukada, marunong makipagsabayin sa mga kausap niyong negosyante. Eh ako, tindera lang ako sa talipapa. Huwag mo nga malitin ang sarili mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nakikita ko kung paano ka tinitignan ng mga tao sa tuwing magkasama tayo at kahit wala silang sabihin, alam ko na hinuhusgahan nila ako. Ikaw lang nag-iisip niyan. Biglang may dumating na tricycle. Bumusina na malakas. Saglit silang natauhan sa ingay ng paligid at napansin na may mga mata pa ring nakatingin sa kanila. Pwede ba Angelo, pinagtitingin na tayo rito oh. Hinatak siya dito sa gilid ng kalsada pero hindi siya nito pinakawalan. Hindi ako alis hanggat hindi natin naaayos to. Ano ba kasing aayusin natin? Eh wala namang tayo. Princess, tignan mo ko, please. Huwag mo sabihin na walang tayo. Eh wala naman talaga. Yung kagabi ano yun? Wala lang ba yun sa'yo? Nanlaki ang mga mata niya. Ano bang? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung ano nangyari? Angelo. O bakit? Totoo yung kagabi, Princess. Hindi yung panaginip lang. At kahit anong mangyari, hindi na mababago yun. We kissed under the moonlight, Princess, and for me, sapat na yun para umasa kahit kaunti na. Pero paano si Camila? Walang Camila, okay? At kahit kailan, hindi siya magiging hadlang sa ating dalawa. Angelo, baka masaktan lang tayo. Hindi ba mas... Maaga nagsara ang talipapa ng umagang yun. Mainit sa loob ng multi-purpose hall ng San Isidro, hindi lang dahil sa malitang lugar, kundi dahil sa marami silang tindera na naroon. May mga nagpapaypay, nakapamewang, nakasimangot at may naiiyak. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Princess, hawak ang ilang papel na medyo gusot na. Kap, hindi pwedeng ganito na lang. Bigla kaming paalisin ng walang malinaw na plano kung saan kami lilipat. Oo nga. Sang-ayon ng ale na nasa likod niya. E paano na lang ang mga anak naming pinag-aaral? Tanong ng isa pa. Eh marami pa akong utang. Teka, makinig muna tayo kay Kap. Marahan niyang sabi sabay taas ng kamay. Hindi tayo pwedeng lumaban na puro sigaw lang, lalaban tayo na maayos. Lumapit sa kanila si Cap Charlie. Princess, naiintindihan namin ang side niyo pero may legal na proseso na kasing nangyari. Naibenta na ang lupa. Anong naibenta na nang hindi kami nasabihan? Hindi ko rin alam kung bakit hindi kayo nasabihan. Tugon nito matapos buksan ang hawak na folder. Pero may bago mayari na. Private developer. Sinong developer, Cap? Tumikim si Kapitan. Ochoa Group. Ochoa? Halos pabulong niyang tanong, sinisigurado na tama ang dinig niya. Oo, ang Ochoa Group. Sila magde-develop ng property into a shopping center. Ochoa? Hindi ba yun ang may-ari ng mansyon? Yung kababata mo, Princess? Tanong ni Aling Maming. Sabay-sabay tumingin sa kanya mga kasama. Nako, sinasabi ko na nga ba kaya mabait yun sa'yo, Princess? Akala ko pa naman talagang may gusto sa'yong binata ni Don Mariano. Yung pala may kapalit. Princess, huwag mo silang pansinin. Alo ni Cathy sabay hagod sa kanyang likod. Teka lang po, simula niya. Totoong magkaibigan kami ni Angelo. Pero wala akong alam tungkol dito, maniwala kayo. Dahil kung alam ko to, akong kauna-unahang makakalaban niya. Oh, ngayong alam mo na, anong balak mo? Matapang na tanong ni Mangorio. Huminga muna siya ng malalim at pilit na itinago mga kamay na nanginginig.
Kung ang mga Ochoa nga nakabili ng talipapa, lalong may dahilan para lumaban tayo. Dahil kailangan nilang marinig kung anong mawawala kapag tinayo nilang shopping center na yan. Hindi lang yun simpleng lupa, kundi buhay natin na nakataya. Ang pang-araw-araw nating pagkabuhayan, pangarap ng mga anak natin, ng pamilya natin. May mga tumango, may mga napayuko. Kung may connection man ako sa kanila, hindi ko yun gagamitin para manahimik. Lalaban tayo. Sigurado ka ba, Princess? Oo, Cathy. Hindi tayo papayag na basta na lang tayong itapon na parang basura. Tama! Sigaw ni Mangorio na sinundan pa ng iba. Humingi tayo ng meeting sa developer. Magpoprotesta tayo kung kailangan. Nang hapon ding yon ay tumungo sila sa mansyon ng mga Ochoa. Hindi na kumatok si Princess. Dumiretso na siya sa loob ng mansyon. Kasunod ng ilang tindera ng talipapa nang iba'y may hawak pang placard. Oy, Princess, hindi kayo pwedeng... Pero hindi na sila napigilan ng gwardya. At pagdating nila sa mismong pinto ng mansyon, biglang bumukas yun. Anong... Ochoa Group? Galit na bungad ni Princess. Kayo nakabili ng talipapa? Anong talipapa? Ano to, Princess? Nagmamaang-maangan ka pa? Yung talipapa nagigibain nyo para gawing shopping center. Ha? Teka, hindi ko alam na kasama ang talipapa sa mga nabiling property ng... Talaga? Wala kang alam? Princess. Member ka ng board, hindi ba? Ochoa ka, hindi ba? Isang pirma mo sa kailangan para maaprubahan yan. Hindi ko kayo niloloko. Hindi ko alam ang tungkol sa talipapa. Ang galing mo talagang artista no? At bago pa man makasagot si Angelo, ay lumabas na rin si Don Mariano. Oh, bakit ang daming tao? Anong kaguluhan nito? Dad, kasama ba sa San Isidro Acquisition ang talipapa sa bayan? Saglit na nag-isip ang matanda. Of course, prime location. Bakit? Princess. Mahina nitong tawag sabay tingin sa kanya at nakita ni Princess ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha nito. Mukhang wala talaga siyang alam. Bulong naman ni Princess. Lumapit si Angelo sa kanila at huminga ng malalim. Makinig ka sa akin. Huwag kayong mag-alala. Walang demolition ang mangyayari hanggat hindi natin naayos ang sitwasyon. Talaga ba? Mataray na tanong ni Camila na napakaganda sa suot na itim na bestida. Angelo, this is unnecessary drama. Binili mo na ang lupa. Sa'yo na yon. Hayaan mo na sila. Ganun talaga ang business. Whether they like it or not. Excuse me? Drama? Balik na tanong ni Princess. Pero hindi siya tinignan ni Camila. Come on, Angelo. Hindi ka pwede magtayo ng isang bagay na hindi mo inaalis sa mga hadlang. Gaano man ito kaliit. Kami bang tinutukoy mo na maliit? Angelo, talipapa lang naman yun. Mabaho, maliit, magulo, at ikaw, you're building a brand. Pasimula ng demolition. Dahil hanggat wala kang ginagawa, mas magmumukha kang mahina. Don't be so emotional, Angelo. Hindi ito tungkol sa kanila. Tungkol ito sa expansion ng business natin. Doon napatingin si Princess sa binata. Hinintay ang reaksyon nito. Ilang sandali itong tahimik. Tinignan silang mga tinderang may kanya-kanyang hinaing at saka humarap sa kanilang lahat. Walang mangyayaring demolition. Mariing sabi ni Angelo. Ano? Walang demolition hanggat hindi malinaw kung saan pupunta ang mga tao. Hanggat wala tayong konkretong relocation plan. At hanggat hindi ko personal na nakakausap ang lahat ng taong may pwesto sa talipapa. Angelo. Malamig na babala ng ama nito. This is my call, Dad. Kung pangalan ko nakataya sa proyektong ito, ako magpapasya at desisyon ko dapat ang masunod. Mas pipiliin mo sila kaysa sa sarili mong kumpanya? Hindi, Camila. Pinipili ko kung ano yung tama. Dahil ba sa babaeng yan? You are making a huge mistake, Angelo. Siguro nga. Pero hindi ako gagawa ng mali para lang hindi mapahiya. Oh, come on, Angelo. Pero tinalikuran na ni Angelo si Camila at bumaba sa hagdan para lapitan si Princess. Maniwala ka sa akin, Princess. Wala akong alam. Nagsasabi ako na totoo. Totoo? Medyo malakas sa tanong nito. Anong totoo? Naplano mo talagang sirain ang kabuhayan namin? Makinig ka, please. Hindi ko pa alam ang buong detalye pero
Kaya nga hindi mo alam, wala kang pakialam kasi hindi naman kayo mawawalan, di ba? Natahimik ang ilang tindera pero hindi si Princess. Kaya pala madali para sa'yo magpa-cute at magpanggap na naiintindihan mo kami. Yung pala, hindi ako nagpapanggap. Oh, hindi ba? Lumapit ito sa kanya at tinignan siya sa mga mata. Ano ba talaga ako sa'yo, Angelo? Isang project din? Experience? Isang chapter sa buhay ng isang mayaman lalaki na gusto makaramdam kung paano maging normal? Prinsesa, sabihin mo sa akin, habang kami nagbibilang ng bariyang kinita sa pagtitinda, kayo bumibili ng lupa na parang candy lang. Hindi kita niloko. Ay, hindi ba? Ano to? Hindi ko talaga alam. Alam mo kung ano mas masakit? Hindi yung nabili ninyo yung lupa kundi yung naniwala ako na iba ka, na hindi ka katulad nila. Hindi ako tulad nila. Pero Ochoa ka pa rin. At kami yung laging nasa ilalim ng desisyon nyo. Princess. Hinawakan ni Cathy ang braso niya pero hindi ito nagpapigil. Alam mo kung ano yung pagkakamali ko? Yung pinapasok uli kita sa mundo ko. Sa mundo namin. Pinaniwala ko mga tao na may kakampi kami. Hindi ko na alam kung kilala pa kita, Angelo Ochoa. Umatras ito ng ilang hakbang. Huwag mo kaming kausapin hanggat walang malinaw na sagot. Kalimutan mo na ako kung negosyo lang palang tingin mo sa... Nang gabing yun, ay hindi nakatulog si Angelo. Hindi dahil sa galit sa sitwasyon, kundi dahil sa paulit-ulit niya nakikita ang mukha ni Princess na puno ng galit at hinanakit. Pero kahit wala siyang tulog, ay maaga siya nagpunta sa conference room ng Ochoa Group sa Maynila. Naroon ang kanilang corporate lawyer, 2 architects, isang urban planner at isang kinatawan mula sa munisipyo ng San Isidro. Good morning, simulan na natin. Nagkatinginan ng lahat. Ramdam na may kakaiba sa tono niya ngayon. Tungkol sa San Isidro property. Attorney, na-review ko ng mga dokumento. Oo, legally, pwede na tayo mag-proceed sa demolition. Correct. Pero hindi natin gagawin. Excuse me, sir? Hindi natin i-demolish ang talipapa. Sir, with all due respect, sabi ng urban planner. Informal po ang current structure na lugar. Hindi ito up to code. Isa pa, inefficient ang land use nito. Oo, aware ako doon. Kaya nga hindi natin hayaang gano'n na lang ang lugar. Tumayo siya at naglakad sa harap ng screen. We are transforming it. Transforming? Paano? Isasama natin ang talipapa sa development plan. Sigurado ka, sir? Sigurado. Tugon niya. Ire-redesign natin ang shopping center sa palibutan legal. More structured talipapa. Paano ang vendors? We keep them. Permanently? Yes. Pero sir, mababawasan ang leasable space natin for bigger brands. Alam ko. So, bakit? Saglit na natahimik si Angelo. Dahil ang isang commercial center na walang community ay isa lamang gusali. At hindi ako interesado magtayo ng gusali na walang laman. Inilatag niya ang sketch na siya mismong gumawa. Ground floor, open air pero may structured market zone. May proper drainage, stainless ang counters. Uniform ang stalls. May fire exits. May malaking storage area. At cold rooms para sa karnet isda. Second level, retail spaces. Third level, offices. Sa likod ang parking pero ang pinakapuso ng proyekto ay ang talipapa. Sir Angelo, ang pinopropose mo ay isang hybrid community commercial complex. Ganun na nga. Bawat existing vendor ay ipaprioritize natin for permanent slots. Bibigyan natin sila ng legal na kontrata. Standardized rent na mas mababa sa mall rate. Mas mababa? Of course, hindi nila kakayanin ang mall rate. Sir, sa totoo lang mukhang okay ang idea nyo, unique. Exactly, hindi naman kailangang burahin na nakaraan para sa pagbabago. Natahimik ang lahat. Hindi man yon tipikal na galaw ng isang Ochoa. Hindi man yon makapagdudulot ng mabilis sa kita. Iyon ang tama, na makabubuti para sa lahat. Kinahapunan, ipinatawag ni Angelo ang barangay officials at ilang kinatawan ng mga tindera. Hindi sa mansyon, kundi sa covered court ng barangay. Nasa harap si Princess. Seryoso lang ang mukha habang nakatingin sa kanya.
Alam kong galit kayo at may karapatan kayo magalit. Simula ni Angelo. Legal po na nabili ng kumpanya namin ng lupa at hindi ko na yun pwedeng baguhin. Pero hindi ibig sabihin nun na ipaalisin kayo sa talipapa. Tumigil ang bulungan. Itutuloy namin ang pag-develop sa property. Pero makakasama kayo sa plano. Paano? Sigaw ni Manggorio. Hindi tatanggalin ang talipapa. Ang gagawin ay aayusin lamang ito para maging bahagi ng shopping center. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng permanenteng pwesto. May kontrata, may seguridad. Lumapit ang abogado at inabot sa barangay captain ng draft proposal. Ayusin po natin ang mga pwesto. Hindi natutulong bubong nyo tuwing umuulan. May maayos sa drainage para hindi nagbabaha. May cold storage para hindi na kayo masisiraan ng karne. Sa madaling salita, hindi na kayo magiging informal settlers dahil legal ng pwesto nyo. Totoo ba to, Sir Angelo? Opo, Aling Mercy. Pero may kondisyon. Kailangan lahat po tayo ay magparehistro. Susunod po tayo sa health and safety standards. Magbabayad tayo ng tamang renta, hindi mataas pero patas. Hindi kami palalayasin? Hindi po, Aling Maming. At habang ginagawa pong proyekto, bibigyan kayo ng pansamantalang lugar kung saan kayo makakapagtinda para hindi maapektuhan ang pangkabuhayan nyo. Unti-unti, nagpalakpakan ng mga tindera. Nang matapos sa meeting ay nagsimula ng magbuhat ng monoblock chairs ang ilang tao habang nakangiting nagkukwentuhan ng iba pang tinderang naiwan sa lugar. Sir, salamat po uli. Sabi ni Cap. Hindi lahat ng negosyante kaya makinig sa mga mahihirap na tulad namin. Pasensya na, Cap, kung nagdulot ng kaguluhan at kalituhan ng sitwasyon. Nang umalis na ang kapitan ay napalingon siya kung saan nakatayo si Princess. Nakatingin ito sa kanya na para ba naghihintay ng tamang pagkakataon. Ilan sandali pa ay nakita niya ito lumapit sa kanya na tila nakaipon na ng lakas ng loob. Hi. Nahihiya nitong bati. May problema? Hindi, wala. Okay, good. Kasi kinakabahan ako kapag ikaw yung una lumalapit. Bakit naman? Pag-agalitan mo ko sa bagay na hindi ko naman ginawa. Angelo, nagbibiro lang ako. So, gusto mo ako makausap? Gusto ko lang magpasalamat. Hindi mo naman kailangan gawin to. Mahina nitong sabi. Alam ko. Siguradong magagalit si Don at ang mga kanegosyo niyo. Nagalit na sila pero nagawan ko na ng paraan. Sa totoo lang, hindi ko to inaasahan. Mahina nitong sabi. Tumingin muna siya sa paligid. Sa mga tindera na ngayon ay nakakangiti ng muli. Ang alin? Ito, nalalaban ka para sa amin. Para sa'yo. Muntik na niyang masabi pero pinigil muna niyan sarili. Para sa tama. Tinignan siya ni Princess ng mas matagal kaysa kinakailangan. Bakit, Angelo? Pwede mo naman kaming pabayaan na lang. Pwede mong sabihin na kailangan para sa negosyo ng pamilya mo. Huminga ng malalim si Angelo. Pero ikaw ang una naging pamilya ko rito, Princess. Ha? Bumalik ako dito sa San Isidro na parang bisita. Tuloy niya. Hindi tumitingin sa ibang tao kundi sa kanya lang. Oo, malaki ang bahay namin. Pero hindi ako komportable. Lahat na lang may expectations. Lahat may plano para sa akin. Pero kapag nasa talipapa ako, kapag kasama kita, wala akong kailangang patunayan. Nangingilid na ang mga mata ni Princess pero pinipigil nitong mapaiyak. Sa'yo lang ako naging ako uli. Dagdag niya. Hindi isang Ochoa, hindi isang board member ng isang multi-million kumpanya. Hindi rin isang tagapagmana. Basta yung ako lang. Natahimik ito at sinamantala niya yon para lapitan ito at hawakan ng mga kamay nito. Princess, kung ayaw mo na sa akin, okay lang. Mahina niyang sabi. Hindi kita pipilitin, pero sana huwag mong ipagkait ang oportunidad na ito sa mga tao dahil lang sa galit mo sa akin. Hindi naman ako galit sa'yo. Narinig niyang sabi nito. Talaga? Galit ako sa sarili ko. Kasi gusto kita pero natakot ako. Anong ikinakatakot mo? Na baka isang araw, bigla mo na lang ako makalimutan. Baka bigla ka magising na hindi pala ako sapat. Princess, hindi mangyayari yun. Paano ka nakakasiguro?
Dahil sinubukan ko na noon. Simula nung umalis ako. Kahit nasan ako ron sa Amerika, kahit anong ginagawa ko, lagi kang sumasagi sa isip ko. Iniisip ko kung ano na bang ginagawa mo, kung sino kasama mo, kung may naliligaw na ba sa'yo, kung may boyfriend ka na ba. Minsan nakakainis na. Hindi nito napigilang mapangiti. Bakit nakakainis? Kasi hindi ako sanay na may isang tao na gano'n na lang ang epekto sa akin. Angelo, sorry kung gano'n na lang ang galit ko. Nagalo-halo na rin kasi. Yung tungkol sa talipapa, yung takot ko, hindi dahil sa hindi kita gusto, kundi dahil masyado kitang gusto. Good. Siya naman ang napangiti. Good? Oo, kasi pareho tayo. Sa wakas, ngumiti si Princess. Hindi na siya nakapagpigil at hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Princess, Hmm? ngayong okay na lahat. Pwede ko na bang ituloy ang paniligaw ko sa'yo? Ha? Nalaki ang mga mata ng dalaga. Ang sabi ko kung pwede na ba akong maligaw uli, officially. Teka, may board approval ba yan? Oo, napapirmahan ko na sa director. Natawa ito. At sa pagkakataong yon, ay hindi na siya nagdalawang isip na haplusin ang mga pisngin dalaga. Princess, kung may kailangan man akong gibayin sa buhay ko, hindi ikaw yun. Dapat lang, biro nito. Dahil, at hindi na niya ito hinayang ituloy ang sasabihin. Dahan-dahan niya itong hinalikan sa labi. Tinatansya kung iiwas ito at nang hindi ito umatras, lihim siya nagdiwang. Isang taon na nakalipas at kung babalikan ng dating talipapa, hindi na ito makikilala. May maayos ng bubong na hindi tumutulo kapag umuulan. May malinaw na signboard sa harap. San Isidro Community Market Hub. Pare-pareho ang itsura ng mga pwesto. Pareho ang kulay, pareho ang sukat. May proper drainage, malawak ang pasilyo, sagana sa tubig. May CCTV sa bawat sulok ng lugar. At higit sa lahat, may dignidad ang lahat. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang babae na nakasuot ng simpleng blouse at maong, naka-apron at may hawak na clipboard. Aling Mameng, nakalag na po ba yung delivery ng isda? Aba oo iha, Ma'am Supervisor. Biro ng matanda. Napairap siya at saka ngumiti. Huwag niyo nga ako tinatawag ng ganyan, princess na lang gaya ng dati. Ay sus supervisor ka na eh. Sigaw naman ni Mangorio. Siyempre, takot na kami sa'yo. Bakit kayo matatakot? Nako kayo talaga. Sagot niya sabay tawa. Lagi ko nga kayong hinahabol sa sanitation checklist. Okay lang sa inyo. Tawanan ang lahat. Nagtitinda pa rin si Princess tulad ng dati. Sa parehong pwesto katulad noon. Ang kaibahan lang, mas maayos na yun ngayon. At mas maganda ng karatula sa harap niyon. Stall 12. Princess May's Veggies and More. At ngayon, may susi na siya para sa kanyang maliit na opisina sa pangalawang palapag ng establishmento. Madam Supervisor, may bisita ka raw mamaya. Sabi ni Cathy na todo ang ngiti. Yung supplier ng gulay? Tanong niya. Ewan, sagot nito. Baka si Mr. Fiancé mo. Hoy, anong fiancé ang pinagsasasabi mo riyan? Natawa si Cathy. Grabe, besh. Supervisor ka na, may opisina ka na, may sarili ka ng electric fan na sa'yo lang nakatutok at hindi ka na lang basta nagtitinda ng pechay. Hoy, nagtitinda pa rin ako, no? Sagot niya habang nag-aayos ang resibo. At ikaw, may utang ka pa rin sa akin na 2 tali ng sitaw. Ay hala, si supervisor naniningil na. Oo nga't 1 taon na mula nang magbago ang lahat pero hindi pa rin nagbabago si Cathy sa kakulitan nito. Princess, seryoso. Sobrang proud ako sa'yo. Sa atin. Kasi dati 'di ba, dito lang tayo sa gilid, nakasilong sa trapal na tumutulo. Tapos ngayon, heto na tayo. Naku, kung hindi dahil sa'yo, kung hindi mo pinangunahan ng pagtutol na mabili ang talipapa, siguradong wala na tayong trabaho lahat ngayon. Hindi naman mangyayari to kung hindi rin dahil sa tulong nyo. Kung sa bagay, tama ka. Pero hindi ka ba masyadong napapagod? Nagtitinda ka na, ikaw pang abala para masigurado na maayos yung talipapa. May oras ka pa ba kay Sir Angelo? Cathy? Bish, di ba? 1 taon na rin naman kayo. Wala pa bang plot twist? Huy,
Anong plot twist ang pinagsasasabi mo riyan? Hindi pa ba nagpo-propose si sir? Hala, anong proposal? Sus, kunwari pa doon na rin naman kayo pupunta. Kati, ikaw talaga. Pero pera biro, princess. Masaya ka ba ngayon? Ilan sandali pa bago siya nakasagot. Masaya. Kahit pagod, stressed minsan, pero masaya naman. Dahil sa talipapa o sa kanya? Ngumiti siya. Sa lahat. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig no? Naalala ko kasi noon, takot ka magmahal sa mayaman. Kaya nga kahit gustong-gusto mo si Angelo noon, pilit mong pinipigilan yung puso mo. Hindi naman ako takot, ikaw talaga. Sus, takot ka kasi akala mo iiwan ka rin sa huli. Di ba gano'n naman talaga mga naririnig nating kwento noon? Pero syempre ngayon, iba ng sitwasyon. Hindi dahil sa sitwasyon, princess. Ha? Dahil kay Angelo. Kasi sa kanya, sigurado ka kung nasan ka. Ikaw laging priority niya Nakikita na lahat yun. Aba, dapat lang. Kung hindi, may kalalagyan siya. Biro niya kahit na kilig siya sa sinabi ng kaibigan. Uy, basta besya. Kung magpapropose man siya, gusto ko ako yung una mong pagsasabihan At sa oras na saktan ka niya o lokohin yan, kahit otsowa pa yan, sabihin mo sa akin at ang masampal ko. Deal! Kinagabihan, matapos sa mahabang araw ng inventory at pag-aayos ng schedule ng mga supplier, ay sinundo siya ni Angelo sa talipapa para maghapunan sa mansyon. Sa ilalim ng punong mangga, napiling kumain ng binata kung saan sila madalas maglaro noong mga bata pa sila. So, kumusta ang supervisor? Nakangiting tanong ni Angelo matapos umupo sa malaking bato doon. Supervisor ka riyan, tindera pa rin ako, oy. Bakit nga ba hindi ka nalang mag-focus sa pagmamanage ng talipapa? Ay, ayoko nga. Mas masarap pa rin makipagbaratan sa mga suki kaysa mag-encode sa computer. Natawa si Angelo. Pero okay naman ang trabaho. Okay na, lalo ngayon na may kontrata na lahat at may health permits. Actually, good news kasi sa tulong ng kumpanya nyo, nagkaroon na lahat ng account sa bangko kaya may savings ng iba. Yung anak nga ni Mangorio nakapag-enroll na sa college. Wow, good news nga. Oo, tourism. Balang araw daw, tutulungan yan San Isidro na makilala sa buong bansa. Kung ganun, supportahan natin ang pag-aaral yan at ang mga tulad niya. Talaga? Oo, ang totoo nga napag-usapan na namin ni Dad na mag-offer ng scholarship grants sa mga deserving na anak ng mga empleyado ng kumpanya. Huy, okay yan. Hindi na problema ang mga magulang sa pagpapaaral ng mga anak nila. Pero baka kailanganin ko ng tulong mo Tumango siya. Oo naman. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ay, proud na proud talaga ako sa'yo. Alam mo, kung may nagsabi sa akin na magiging supervisor ako ng isang legal community market hub, sasabihan ko na nababaliw na siya. Hindi ka naman nagkamali. Baliw talaga ako sa'yo. Marahan niyang hinampas ang braso nito at natawa. Sino ba mag-aakala na aabot tayo dito? Saan? Sa ilalim ng punong mangga? Hindi, sa ganito. Yung hindi nag-aaway, hindi na nag-aasaran, hindi na nagtataguan ng feelings. Alam mo bang dito ako una nahulog? Ha? Sa puno? Hindi, sa'yo. Napayuko si Princess, pero nilapitan siya ni Angelo at hinaplos ang pisngi. Naglalaro tayo na ng piko, tapos nung natalo ka, tumakbo ka rito sa ilalim ng puno, tsaka ka umiyak. Hoy, excuse me, hindi ako umiyak no? Anong hindi? Nakita ko, tumutulo ang sipon mo Inirapan niya ito. Ay, sige na, aaminin ko na dito ako unang umiyak, pero hindi dahil sa natalo ako sa piko. Bakit? Kasi sabi ng mga kalaro natin, hindi raw ako dapat nakikipaglaro sa'yo kasi anak lang daw ako ng kusinera niyo. Di sana, sinumbong mo sa akin. Bakit? Ano gagawin mo? Abay, susuntukin ko silang lahat. Natawa si Princess dahil kahit biro yon, alam niyang gagawin talaga yon ni Angelo. Princess. Dati ang akala ko ang tagumpay ay isang gusali. Malaki, makintab, mataas. Pero ngayon na-realize ko ng tagumpay pala yung mga tao na nakakapagtinda ng walang takot. Mga batang nakangiti dahil nakakakain sila na maayos at nakakapag-aral dahil sa mga magulang nilang nakakapagtrabaho ng marangal. Natutunan ko na pwede kang makapagpatayo ng malaking negosyo nang hindi sinasagasa na maliliit. Natutunan ko na para maging matamis ang itinanim mong mangga, dapat ay alagaan mo ito mabuti
Umulan man o bumagyo, kailangan mong manatili. Angelo, masyado ka yatang matalinhaga ngayon. Biro niya na nagpangiti sa binata. Ilan sandali pa ay may kinuha ito sa bulsa at iniabot sa kanya ang isang malit na kahon. Buksan mo. At nang buksan niya yon, naroon ang isang simpleng singsing na mayroong malaking kumikinang na bato. Angelo, anong... Lumuhod ito sa harap niya at kinuha ang singsing mula sa kahon. Ikaw naging unang tahanan ko. Ikaw nagpakita sa akin na hindi lahat ng bagay kayang bilhin. Pero maraming bagay ang kayang ayusin. Ayoko magtayo lang ng gusali at tapakan ng mga tao. Gusto ko makapagpatayo ng gusali na kasama sila. Nakasama ka. Princess May Flores. Will you marry me? Nanlaki ang mga mata ni Princess at ngumiti, pero hindi agad siya sumagot. Teka, ano naman na makukuha ko kapag umuo ako? Biro niya. Aba di habang buhay na para asarin ako. At syempre, unlimited na mangga. Parang gusto ko ng mangga forever. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, may hahawak sa kama mo kapag pagod ka na. Alam kong hindi ako perpekto pero may papangako ko na kahit anong mangyari, ipaglalaban kong talipapat ang buong San Isidro para sa'yo. Angelo, kung tatanggapin ko tong alok mo, kailangan mong patunayan araw-araw na tama naging desisyon ko magpakasal sa aking billionaire enemy next door. Sure, kung kailangan kong patunayan sa lahat, sa nanay mo, kay Cathy, kina Aling Mameng at kahit sa lahat pa ng taga-talipapa, gagawin ko. Talaga? Talaga. Sige na nga. Oo na. Talaga? Masaya nitong tanong, naninigurado. Talaga. At iyon lang ang kailangan ni Angelo para isuot sa daliri ni Princess ang singsing at saka siya nito hinalikan sa mga labi. Mabagal, marahan, matagal. Welcome home, Angelo Ochoa. Welcome home din sa'yo, Princess May Flores. Simula ngayon, ito na rin ang magiging tahanan mo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!